Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Cadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast. Hello everyone! Welcome to Faithcast. Ito po ay isang safe space kung saan pwede nating pag-usapan ang buhay, relasyon, personal struggles, tagumpay at syempre ang pananampalataya natin sa Panginoon. Yan, Lou, dito lang sa Faithcast para lang tayong magkakaibigan na nagkwekwentuhan. Ayan, this is Rolin Cadalig. And this is Lou Imperial. Join us here on Faithcast where we grow in faith, find hope, and navigate life together one heartfelt conversation at a time. Tayo po ay napapakinggan sa AWR 89.1 FM, pati na rin sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kaya gusto namin kayong batiin ng magandang umaga. Ayan, gusto ko rin pong batiin ang aking pamilya dyan sa San Pablo City, Laguna, ang aking baby, ang aking toddler na si KD, pati na rin po ang aking mga magulang, kapatid dyan sa San Pablo. Good morning po and I hope you're tuning in. Naka-tune in kayo dito sa amin sa AWR 89.1 FM. Kayo ma'am, baka meron kayong gustong batiin. Ayan, syempre unahin kong batiin ang aking pamilya. Mga kapatid ko sa Cervantes, kung kayo po ay nanonood at saka sa Mindoro at sa Canada. Pero gusto ko ring batiin po yung mga ating mga directors ng Yes. women's ministries at saka family ministries at saka lahat ng mga kababaihan sa mga missions natin kasi Lou, maalala ko ito ay prinomote na natin Yes. sa ating pag-ikot sa mga missions ay na-promote na po namin itong Faithcast program natin. For the longest time, no, ma'am. And we Yes. praise God dahil ito na yun. Ito na yun. Nandito na talaga kami. So, Sa first episode ng having Faithcast. said that, gusto ko rin pong batiin ang mga nakatune in sa atin, no, whether kayo po ay nagda-drive, kayo po ay kumakain ng breakfast, kayo po ay nasa trabaho. Binabati po namin kayo and we thank you for tuning in po dito sa ating programang Faithcast. At kung kayo naman po ay may mga pa-shoutout dyan, no, pwede nyo po yung i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila o pwede po kayong mag-message sa amin sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Magkwentuhan po tayo dito, Ma'am Rolin. Oo, tama yan. So, nabanggit namin kanina na ito yung first episode. So, this morning, we'll go through as to why we made this podcast-style program. Bakit nga ba namin ginawa itong Faithcast? So, hindi siya podcast, pero Faithcast. So, alam naman natin na hindi naman laging madali ang journey ng Yes. isang babae. So, may moments of joy, waiting, healing, and even uncertainty. Yes. Pero sa lahat ng iyon, naniniwala tayo na ginagabayan tayo ng Diyos sa ating mga kanya-kanyang storya sa buhay. Yes, that's so true, ma'am. Kasi bilang babae, parang maraming stages ang Yes. buhay natin, no, na pinagdadaanan. So, sa madaling sabi, naniniwala po kami dito na ang bawat babae ay may storya na worth sharing and a journey worth listening to. So, we are here to support, build a healthy community, a safe space for women kung saan po tayong lahat ay makikita, mapapakinggan, at ma-encourage. Ayan. Pero we hope na mapababae o mapalalaki, family nga Family, sabi nyo yeah. kanina, ma'am,
ay may inspire po sa ating mga pag-uusapan dito sa ating platapormang ito? Gusto ko yung nabanggit mo, Lu, na itong programa na ito ay we are here to support. Yes. Ayun, yun yung gusto kong idiin doon sa sinabi mo na talagang itong program na ito, we want to support and in this program, we will even show our care, yung concern namin sa Yes. bawat listeners po natin. Kasi alam nyo, ma'am, in this generation, para napansin ko ang babae, hindi lang babae, no, lahat Yeah. tayo ay kailangan ng suporta, ng support system. Support system Yes. talaga. Mhm. Kasi sa daming roles nga and responsibilities, every woman is wearing different hats. Every day. Every day. No? Minsan, nakakalimutan natin na may mga tao rin katulad natin na dumadaan sa parehong problema, parehong katanungan at tagumpay. So, we want to remind every listener that kung ano man ang season na kinalalagyan nila ngayon, hindi sila nag-iisa. Kasama ang Faithcast. Yes, mga kaibigan. So, talaga mag-tune in kayo dito sa ating programa, no? Kasi alam nyo, sa mga kababaihan, sa mga nakausap ko, ma'am, Yeah. no? Minsan they seem strong on the outside. Pero kapag narinig natin yung kanilang mga kwento, Story. mga storya, meron pala silang mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Ano? So, yan ang maganda sa atin, sa ating mga kababaihan, na kapag mga ganito yung pinag-uusapan, talagang nagtitipon-tipon tayo. So, dito sa ating programang Faithcast, tayo ay magtitipon-tipon, lahat kayo. Kaya, gusto po naming marinig yung mga kwento nyo, mga insights nyo, mga reflection. Ini-encourage po namin ang bawat listener na talagang makisangkot Yes, yeah. sa atin dito sa Faithcast, no, para tayo ay makakuha ng lakas sa isa't isa, pero importanteng makakuha din tayo ng lakas galing sa Panginoon. Yeah. I'm looking forward to that, Lu, na Yes. sa ating pag-ikot, syempre, pumupunta tayo sa mga iba't ibang lugar na kung saan meron tayong makapagkwentuhan at mapapakinggan yung kanilang mga stories. So, in the coming days of our program, we invite them to share their stories. Pwede nilang isulat or pwede nilang ikwento sa atin at ma-share natin yung life story nila dito sa ating Yes. radio. So, madaling sabi, hindi lang tayo magchichikahan dito, no? Kundi, syempre, makikita rin natin yung pag-asa na makukuha natin sa Panginoon. Isasama natin siya sa bawat ganap natin dito sa Faithcast. So, yes, ma'am. Ang Faithcast ito ay conversational program born from the desire to share real life talks and life experiences kagaya nung nabanggit natin. Pero ang pagkaiba ng podcast sa Faithcast, ito ay yung life experiences natin through the lens of faith in Christ. So, yun yung pagkaiba. So, itong Faithcast, it focuses specifically on sharing practical lessons that strengthen our relationship with God. So, ito parang yung nai-imagine ko na talaga na kailangan natin ito. Bawat kababaihan lalo na kailangan to strengthen their faith in God. Kasi nga, Yes. iba't ibang roles ang meron tayo. At minsan, hindi lang minsan ang nararanasan natin, we are down with our experiences. Yes. Maraming pinagdadaanan ng mga babae from single, pag naging married, nagkapamilya. So, marami po talaga at yan ang itatakal natin dito. At ang maganda, hindi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang tayo basta magkikwentuhan. Dito sa program, magpo-provide tayo ng mga practical, grounded insights kung paano nga po ba ang pananampalataya or yung faith ay mag-a-apply sa ating pamilya and also sa ating mga daily struggles in life. Yan. Ayan. Ang So, ganda. Na-excite tuloy ako. Yes. Yung
pagbalikan natin, pagbasahin natin talaga ang Bible, if we talk faith, pakita natin ito sa Hebrews 11 verse 1. Maganda itong nasa Hebrews 11 verse 1. Ito siguro ang maging primary text natin ngayong umaga. Nasabi dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yes. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung gusto mong mangyari or yung pinapanalangin mo, yung desire mo. But you have that belief na God will give you or God will make miracles sa buhay mo. Yes. So, Sa yung madaling- you hope for, meron kang pag-asa. Yes. Sa madaling sabi, parang we're trusting in the unknown, ma'am. Yes, Diba? yes. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya natin, nandyan. So, meron ka bang maalala sa stories sa Bible na sila yung masasabi natin na meron faith, na experience nila yon at nakita nila yung how God works in their lives. So, una na siguro po dito, ma'am, yung si Noah. Si Di ba, Noah. ma'am? For 120 20 years. years, Yeah. ginawa niya yung ark. So, isipin niyo yun, no? 120 years, parang sobra pa yun sa lifespan ng isang tao in this day and age. So, kung ako siguro si Noah, kung hindi ako nagtitiwala sa Panginoon, titigil na ako ilang months pa lang sa paggawa nung ark na yun, ma'am. Hindi At saka po ba? walang sign, di ba? Yung walang ulan, wala namang madilim, na walang dark clouds. Pero siya, talagang tuloy-tuloy yung paggawa Yes. ng ark na yan. And it took him 120 Yes. years to finish that. Imagine that 120 years. Talagang, parang hindi ko ma-imagine kung ako yun nasa katatayuan niya, ma'am. Na 120, may. Sino pa? Sino pa yung... Si Abraham. Oh, si Abraham, yeah. Yes. Di ba, umalis siya sa kanilang tahanan dahil sa promised land Yes. na sinasabi. Pero umalis siya ng hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. So that's one way of testing our faith sa Panginoon. Di ba, ma'am? Kaya yun. Mai-apply pa rin natin sa ating buhay. Yung Ito na, yung yung modern modern application. application. Oo. So sa modern application, tayo ngayon, mga nanay, kung halimbawa, with that minimal income, yung talagang as in may darating yung panahon na walang-wala tayo. At of course, when we go to church, alam naman natin, magdala tayo ng offering, Yes. ibalik natin ng ating tithe sa mga nanonood or nakikinig na nagbibigay ng kanilang mga tithes, yung 10%. Tapos, wala ka, wala nang naiwan. O, may kulang pa kasi magbabayad ka maari ng tuition fee ng mga anak. Maraming bayarin Oo. kapag may pamilya. Tapos, kaunti lang yung nakita for the month. So, are you still going to give that offering and tithe? So, Pero- doon masusukat talaga, ma'am, no? Kung gaano yung pananampalataya natin sa Panginoon, kung gaano katatag by giving, kung walang-wala na tayo. Pero Hindi pag po ba? binigay natin na believing that Yes. God will provide, Yes. yun yung talagang faith. Ayan. Dahil nabanggit Faith nyo natin nga yan. yung God will provide, no? So, alam naman po natin, ako'y naging single mom na. For so, how many months? Almost 4 months na, ma'am. So, parang daily anxiety ko yan, iniisip ko, kaya ko bang mag-provide? Kaya ko bang pakainin yung anak ko? Kaya ko bang dalhin siya sa school? So, parang that's my daily anxiety. Pero dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, I let Him maneuver my life. 'Di ba, ma'am? Kasi kung wala kang katuwang, yan talaga yung I know marami pong makaka-relate, lalong-lalo na po sa mga single mothers na Yes.
mag-isa lang sa buhay. Parang yan yung kinakatakutan natin na, what if ganito? What if ganyan? So, dito natin masusukat yung talagang pananampalataya natin sa Panginoon, kung gaano natin siya pagtitiwalaan na siya ang magpo-provide ng lahat para sa atin. So, ikaw yung living testimony. I hope. na yun nga, yung mag-isa ka, pero you entrust everything to God. At nakikita mo na how God works in your life. Yes, ma'am, kasi ngayon, parang na-amaze pa rin ako na kung paano ako nakatagal ng ganito katagal na wala akong asawa na nagpo-provide. Because He's the one who provides para sa amin eh. So makikita nyo talaga yung leading ng Panginoon, yung providence niya sa araw-araw. So ma'am, it's not just about providence. Yes. Meron din sa mga instances sa buhay natin na may pananampalataya sa Panginoon. So healing, forgiving is possible. Possible, yeah. Yes, kahit masakit yung pinagdaanan natin sa taong to, masakit yung mga pinagdaanan natin sa buhay, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, everything is possible, even healing. Yeah. But it takes time, of Yes. course. Pero gusto, yung sinabi mo, nabanggit mo, na forgiving ka. Yes. Kailangan mong mag-forgive. Yes. Kahit yung, yung hurt, ay nandyan pa, but if you forgive, and then God will restore. God Yes. will give what you need. Yes. Emotional need. So, ayan. It just takes time talaga. Yes. Kayo, ma'am, may oras pa tayo. Baka meron kayong gustong i-share na instances in your life, kahit isa lang, na na-test talaga yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Yan. Ang siguro yung ma-share ko lang dito ay yung nung bago kami pumunta dito sa Union, galing kami sa Mountain Provinces Mission. At nung nalaman namin na lilipat kami dito, yun yung naramdaman ko na parang hindi pa ako enough na mag-lead sa department ng kababaihan at saka sa families. Yes. At sabi ko, kaya ko ba ito? Parang kulang pa yung experience ko na para mag-level up. But you know, when I entrusted to God everything that I have, itong meron ako, maliit man, feeling ko hindi ko pa kaya, but when I entrusted everything to the Lord, it gave me peace. Yes. Nagbigay sa akin ng peace na, Rolyn, you need to go, you need to do what God has entrusted to you. Kung anong meron ka, i-flourish mo, Nang gawin mo lang pagyamanin yan. mo. That willing ka lang na gamitin learn. kung anong meron, you learn from it, then God will provide. Alam niyo, ma'am, nakaka-relate din ako dyan, no? And I'm sure hindi lang po akong nakaka-relate dito, no? Minsan, sa mga employees po na nakikinig sa atin sa oras na ito, no? May mga pagkakataon sa buhay natin na kung minsan iniisip natin, kaya ko bang gawin tong workload na ito? Kaya ko bang gawin yung binibigay sa akin na trabaho ng boss ko. Pero makikita niyo yung leading ng Panginoon sa araw-araw na at the end of the day, you will realize na sa gabay ng Panginoon, nakaya ko naman. Yes. Dumaan yung araw, nakaya ko naman. Meron niyang kasabihan, no, ma'am, nabasa ko sa Facebook na I will cry, but I will get the job done. So, yun ay sa tulong ng Panginoon. Oo. Yes. Kasi parang hindi mo siya kaya, pero nakaya mo. Yes. Nakaya mo because of God's help. Yes. Kaya ayan, itong faith cast talaga natin. Ano ba purpose natin mga kaibigan, yung mga nakikinig dyan, na marami pa tayong mapagkwentuhan, Lo. Kaya talagang kwentuhan po itong program na ito. At Faithcast will serve as a bridge builder. Na ito, yung mga iba na they want
to discover more about God's transformative love. Yes. So ito yung importante na sa pakikinig natin sa Faithcast, meron po tayong patutunguhan. We will experience transformation, reformation, and a change of perspective. Yung mababago yung perspective natin sa buhay. So, I think that's very important, Yes. ma'am, especially nowadays, no, na makikita natin left and right. Yung mga tao talaga, mayroon talaga silang mga struggles. So, kailangan nilang makadevelop. Kahit ako, kahit tayo dito, kailangan nating makadevelop ng positive mindset, but not just a positive mindset, pero yung anchor natin dapat nakaangkla sa Panginoon. Ayan. So, ayun yung dapat nating ma-develop dito. Kaya yun yung ultimate goal natin dito sa ating as we continue to listen, yung nabanggit ko kanina, na listeners should move from being observers of faith to individuals who live as through God promises are true. We need to live out with maisabuhay ang ating yung promises ng Panginoon. Maraming promises na matutupad sa ating buhay. Just recognize and acknowledge that God is your partner in life. Recognize and Acknowledge. na ang Panginoon po ang may alam ng lahat. Ang Panginoon ang panggagalingan ng wisdom and knowledge natin for everyday, ang guidance natin sa araw-araw. Ayan. Ayan, ma'am. So, we encourage po our listeners na i-share nyo po ang inyong mga experiences. Kung kayo po ay nakaka-relate sa mga pinag-uusapan natin dito, gusto naming mabasa yan. Para syempre, sabi nga natin, ang purpose natin is to relate, to support, to empower women, but not just women. Yung mga Family members. Ayan ang goal natin dito sa Faithcast. So, sa mga next na discussions natin, mga pag-uusapan natin dito sa Faithcast includes a family dynamics, yung mga personal growth natin, overcoming life's trials sa paanong paraan sa pagtitiwala natin sa karakter ng Panginoon. Sisiguraduhin namin na makaka-relate po kayo. Makaka-relate po kayo dito sa ating pag-uusapan. At talagang magkwentuhan lang talaga. Real talk po tayo. Ayan. Real talk. Real talk with us dito sa Faithcast. So, ayan, napag-usapan natin yung ultimate goal natin, yung transformation, tama po ba? Yung reformation and a change in perspective. Tayo po ay mag-share ng mga experiences natin, pero gusto natin dito na talagang may pagbabago, may change sa ating talaga. mindset. At kung nangyari yan sa ating buhay, yung nabanggit natin na itong Faithcast ay bridge builder. So, kayo ngayon, pag nabago yung mga pananaw natin, meron tayong natutunan at ginagawa na natin, gusto po namin na kayo din ay maging bridge builder. So, kahit sino, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, maging bridge builder kayo. And transformation will take place. Yes. This is so exciting, ma'am. Na-excite ako kasi marami talaga tayong mapag-uusapan dito. Nilista na namin kung ano yung pag-uusapan at marami talaga. At sana pag magkita-kita tayo in person, ay i-share nyo sa amin para pag na-share nyo sa amin, ay pagbalik namin dito sa studio, ay pwede namin din ma-share kung ano yung life stories niyo. Yes. Ayan. Napakabilis po ng oras, mga kapatid. 30 minutes lang tayo, Lou. Ang dami nating pwedeng pag-usapan, pero we have limited time. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa Sunday, dito lamang sa AWR 89.1 FM, 9 a.m. to 9:30 a.m. Maraming salamat po sa pag-tune in sa amin ngayong umaga. Once again, this is Rolin Kadalig. And this is Lou Imperial. Let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast. Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon,
mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Cadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast.